Yan, good day everyone. Good day sir. Kami po ang Group 2. And bago po tayo mag-start, pakunahan po muna natin ito ng panalangin. Lord, maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami ulit ng pagkakataon na magsama-sama. Nabigyan niyo po kami ng sapat na talino para kami po ay matuto sa aming mga tatalakayin ngayon. Maraming salamat po. Amen. And our topic for today is the strength and weaknesses of the Filipino moral character and universal values. Bago po kami mag-start, papakilala ko po muna ang aking mga kasama. Siyempre, unang-una po ako si Ara Lorenzo, and next po si Harvey Melina and si Leo G. Labine. Number 1 of the strength of the Filipino character is pakikipagkapwa. Alam naman po natin yung pakikipagkapwa is pakikipagsalamuha sa kahit kaninong tao kahit hindi natin sila kilala. And pinapakita din sa pakikipagkapwa yung pagiging matulungin ng bawat Pilipino sa ibang mga kapwa nila na alam natin na nangangailangan lalong-lalo na sa oras ng kagipitan, and madali silang lapitan as in sa mga kahit maliliit na bagay. Katulad siguro po sa mga nakikita natin sa mga convenience store na mga matatanda, mga bata na nagbubukas ng pinto, tas hindi po tayo nagdadalawang isip na magbigay ng pagkain o kaya barya para sa kanila. And yung mga Pilipino, magaling din sila sa pakikiramdam, na once na maramdaman nila na totoo yung pinapakita ng isang tao sa kanila, madali silang magtitiwala dito. And isa pa pong example ng pakikipagkapwa is yung pagbabayanihan. Siyempre po, makikita dito na yung pagtutulong-tulong ng bawat Pilipino pagtutulong ng bawat tao para mailipat yung isang bahay or kubo sa kanyang bagong lilipatan. And nagpapakita po ito ng closeness ng bawat isa and ng foundation po na kayang gawin ng bawat isa basta tulong-tulong siya. And next is family orientation. Alam naman natin na likas sa mga Pilipino na ang pagmamahal sa kanilang pamilya. And syempre pinapakita dito na hindi lang anak, hindi lang magulang, hindi lang kapatid at hindi lang kamag-anak, kundi pinapakita rin dito yung pagmamahal natin nga sa kapwa natin tulad ng kaibigan, mga kakilala. Hindi natin sila tinuturing na kakilala lang or kaibigan lang, kundi mas tinuturing din natin sila na isang kapamilya natin, nakasama natin sa araw-araw kahit na mahirap or masaya ang pinagdadaanan natin. And syempre, yung pamilya is sila yung pinagkukuhaan natin ng emotional and material support. Kunwari na lang is may problema tayo, madali natin silang matatakbuhan, and syempre alam nila kung paano nila tayo tutulungan, and magkakaroon tayo ng malakas na foundation na nanggagaling sa kanila dahil sila yung number 1 source na makakatulong sa atin sa oras ng problema natin. And pinapakita din sa family orientation yung pagiging concern and pagiging marespeto natin, tulad na lang ng pagmamano natin sa mga grandparents natin, sa mga tito-tita. And pinapakita din dito kung paano pinapakita ng magulang ang pag-aalaga nila sa kanilang mga anak, and yung pagtutulong-tulungan ng bawat isa sa loob ng tahanan para mas ipakita yung pagiging pamilya ng bawat isa, yung pagsasakripisyo ng magulang para itaguyod yung kanilang mga anak, and syempre yung mga anak na tinutulungan yung magulang sa mga gawain ng bahay. And syempre, last but not the least is joy and humor. And alam naman natin na likas sa mga Pilipino ang pagiging masayahin and ang pagpapakita na masaya lang sila kahit na may mga pinagdadaanan sila. And parang ito yung ginagawa nilang
coping mechanism, kumbaga, na tawanan na lang yung mga problema na nangyayari sa ating buhay. And pinapakita rin dito minsan pag may mga hindi tayo nakakasundo, hindi tayo nakikipag-away dito, kundi tinatawanan na lang natin to. Kung ano man yung mga sinasabi ng mga hindi natin kasundo sa atin, hindi natin sila pinapansin, imbis tinatawanan na lang natin kung ano pa yung mga sinasabi nila. And ayun nga, pinapakita sa Joy and Humor yung pagiging likas na masayahin nga, diba, ng mga Pilipino, na kahit marami tayong pinagdadaanan, nakukuha pa rin natin mag-celebrate and makipag-socialize sa ibang tao. And sabi nga dito, it's our capacity to laugh even in the most trying times. And nagpapakita to ng balance na emosyon, na kahit gano'ng kahirap is masaya lang tayo. And sabi nga dito sa isang quote, Filipinos love joy and humor. This famous trait is the ability of the Filipinos to find humor in everything. It sheds light on the optimism and positivity of Filipino in whatever situation they are in, to remain determined in going through struggle or challenges. And that's all for my part. Tinatawagan ko naman ngayon si Harvey Melina para sa pagpapatuloy. Thank you. Magandang umaga sa lahat. Ako nga po pala ang next reporter. At ang turo po sa inyo ang the weaknesses of the Filipino character. Next, ito po pala ang mga weaknesses of the Filipino character. Una, crab mentality. Ano nga ba ang crab mentality? Ang crab mentality ay isang uri ng pagkaingit sa taong may na-achieve. Sila yung mga gagawa ng kwento at kung ano-ano para mapabagsak nila ang tao na yun. Mapabagsak ito. Mapawalan ng gana sa kanilang ginagawa. Next, bahala attitude. Ang bahala attitude, ito yung mga tao na pagwala na sa plano kanilang ginagawa o hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Parang sabi lang, bahala na sa Batman, ganun. Ito yung mga laging sinasabi. Next, Filipino time. Ang Filipino time, ito yung mga unang tao na late. Pag 6:30 usapan, pupunta 7 dahil ang reason nila ay hindi naman mag-uumpisa ng 6:30 talaga yon. Kaya pupunta sila 7 na. Next ay euphemism. Ang euphemism, ito yung salita na papalitan mo ng magandang words para maganda sa tenga. Ito yung masarap na salita. Tapos, papalitan nito ng maganda para sa tao na hindi ma-offend, ganun. Next, ang jackpot mentality. Ito yung ang jackpot mentality, yung mga tumataya sa loto, mga paraffol, na gusto nila agad nilang manalo, na di na sila kailangang magpakapagod sa trabaho, ganun. Next ay kapalaran values. Ito yung mga tao mga naniwala sa kapalaran. Kunyari, may nagsabi sila ng kapalaran nila na sa loto. So, yun na nga, tataya sila sa loto, subukan yung kapalaran nila maging yung kapalaran nila ay nasa ibang bansa. So, yun, pupunta sila doon para yun din ang kapalaran nila. Next, manya na habit. Ang manya na habit, ito yung mga tao na parang pwede naman nilang gawin ngayon, gagawin pa nila bukas. Katulad ko, pag may activity, pero next week pa naman na deadline, pwede ka naman gawin ngayon dahil wala akong ginagawa. Pero sabihin ko sa sarili ko, bukas na kasi matagal pa naman yung deadline. Yung mga game, manya na habit. At ang panghuli ay ningas kugon. Ang mga ningas kugon, ito yung mga example natin yung nag-gym. May tinuturuan ako na ang isang linggo niya ay napakasipag niya. Parang ang sigla-sigla niya sa isang linggo. Kung ano pinagagawa niya. Pero sunod na linggo, ito siya ay parang na siya. Multo na lang siya. Pawala-wala na siya.
darating, mawawala. Hanggang wala na talaga siya. Wala na. Ayaw niya na. Yun po. Maraming salamat. Yun lang po ang aking report. Next reporter po. Good day everyone, my name is Leo G. Villavine and I am from BPE 2A. So in this discussion, I will be discussing the universal values. So yung nakikita nyo dyang picture, siya is si Swalom H. Schwartz. Siya ay social psychologist, cross-cultural researcher, and creator of the theory of basic human values. And nag-contribute din siya sa formulation ng value scale in the context of social learning theory and social cognitive theory. So, yung universal value or yung concept nyo ng universal value based on his research yon na ginawa sa 44 countries na merong respondent na 25,000 people. So, ang concept niya sa universal value is yung values daw has a conception of desirable that influence the people and the way people select action and evaluate events. So what I have said a while ago, he made a research on 44 countries and 25,000 people with a wide range of different culture and suggested that have a 56 specific universal values, but the 56 universal values are being answered by those people that he interviewed during his research. There are top 10 universal values based on his research from 44 countries and 25,000 people. So these are the top 10 universal value as Schwartz have found out in his research. Number 1 is yung universalism. Number 2 is yung benevolence. Number 3 is tradition. Number 4 is conformity. Number 5 is security. Number 6 is power. Number 7 is achievement. Number 8 is Hinduism. Number 9 is stimulation, and number 10 is self-destruction. So, ano nga ba yung 10 na yan? So, number 1 is universalism. Yung universalism, it is the understanding, appreciation, tolerance, and protection for all welfare of all people and for the nature. And then number 2 is yung benevolence. Benevolence, on the other hand, it is a preservation and enhancement of the welfare of people with whom one is frequently personal contact. But in the Chinese philosophy, especially the Confucius, the benevolence has been referred as a human-heartedness, o sa Filipino concept, that is tinatawag nating makatao. Then number 3 is yung tradition. So when we say tradition, from the word tradere, which mean to pass on. So the tradition, which means it is respect, commitment, and acceptance of all customs and ideas that tradition, culture, or religion provide itself. Next naman is yung number 4 is yung conformity. So yung conformity, it is a restraint of action, inclination, and impulses like to set up or harm others and violate social expectation or norms. So the conformity could also be described as a obedience. Then number 5 is yung security. So security is a value. We value our security, we value our safety, we value our harmony, and we want a secure and stable society from the corruption and stable relationship, and most especially, we want a stable lives, syempre naman. Next is yung power. So, when we talking about
power, we talking about here the social status and prestige, or even the control or yung dominance, in other words. So we can have the skills of influencing over people and also resources kapag meron tayong power. Next naman is yung achievement. So we are talking here about the success through demonstrating and competence according to the social standard. So yung achievement, ito yung na-achieve natin sa buhay natin, sa pagkatao natin, sa social standard natin. Next naman is yung Hinduism. Yung Hinduism, it means a pleasure. So anything that is pleasurable sa atin, ano siya, parang binavalue natin siya. It is a valuable thing. Yung Hinduism. Number 9 is yung stimulation. So stimulation is a excitement, novelty and even challenges in life. So kapag napasok natin yung stimulation, when we dive our difficulties in life, tinatawag natin itong stimulation. Then lastly, the self-direction. Self-direction is independent through action, choosing, and creating, and even exploring. So kapag may self-direction tayo, alam natin sarili natin kung saan tayo patungo, independent tayo sa sarili natin kapag may ginagawa tayong mga bagay-bagay, kapag pinipili tayo, o kaya may ginagawa tayo. Even kapag aalis tayo, that may self-direction tayo. So, next naman natin is yung UN Charter on Universal Values. So, kayo na lang po magbasa dyan. Nakikita nyo naman po. At i-elaborate ko na lang po, i-explain ko na lang po. So, parang sabi dyan, yung United Nations Charters, it uphold important values such as respect for human rights, social justice, and human dignity. At ini-emphasize din nito yung mga equal rights nating mga individual sa ating community. So, regardless na dito yung mga gender, like male and female. So, these values, nagsaserve siyang guiding principle for the goods and services provided to the UN. At ini-ensure neto na dapat na align yung these overreaching ideas. So, again, yung values na nag-enshrine sa UN Charter, ito yung mga respect for fundamental human rights, social justice, and human dignity, and respect for the equal rights of men and women. So, in speech in Tübingen University in Germany, UN Secretary General Kofi Annan in-emphasize niya that progress, equal rights, human dignity are acutely need in this age of globalization. So, in this age globalization sa atin ngayon. So, however, 3 years ago, the Millennium Declaration, he said all states are reaffirmed na at may certain fundamental values as being essential to internal relation in 21st century. So, ano yung mga values na yon? So, what are those? Ito yung mga freedom, equality, solidarity, tolerance, respect for the nature, and shared responsibility. So, ayun po, they adopt the practical and achievable targets of MDG or Millennium Development Goals for relieving and blight the extreme poverty ng ating bayan or ng mundo, for making such as basic healthcare and rights natin sa education natin, as well as the clean water para sa atin.
So, next naman natin is yung basic universal human values, and those are happiness, peace, love, freedom, safety, intelligence, human respect, equality, justice, nature, and health. Happiness, parang dito is pinupursot natin yung personal fulfillment natin, and meron tayong contentment sa isang bagay na ini-enjoy natin sa buong buhay natin or sa buhay natin. At yung peace naman, ito yung absence of violence, conflict, or war, na presence dito yung tranquility and harmony among individuals and nation. Parang yung peace, ito po yung parang walang violence, walang conflict, walang war sa ating mga kalapit na bansa. Number 3 is love. At ito yung an intense emotion or attachment and deep affection toward oneself or another's, and tawag doon, and world around us. So parang ito yung love na tatamasa mo sa magulang mo, sa jowa mo, sa asawa mo. So next is yung freedom. Yung freedom naman, ito yung the ability to exercise one's rights and make choice and live without oppression or constraints. Parang yung freedom, ito yung hindi ka pinagbabawalan, meron kang freedom as a human, as a individual sa ating society, at hindi ito yung ito nga yung hindi tayo pinagbabawalan. Then, number 5 is yung safety. So, yung safety is yung feeling tayo, secured tayo, protected tayo, at free tayo sa mga physical, psychological, and emotional harm. Next naman is yung intelligence. So, yung intelligence naman, ito yung capacity ng pag-isip natin, ng pag-iisip natin, at na-acquire na ito yung mga knowledge, nakapag-solve tayo ng problems, at nakaka-adapt tayo sa situation effectively. At dito rin nakapag-isip tayo ng maayos, critical thinking, ganun po. Next is yung human respect. Yung human respect, ito yung binibigyan natin ng respect yung individual base sa pinakita sa atin or pinakita niya sa atin, na kung worth it ba siyang i-respect or hindi, at andito yung dignity and intrinsic right regardless of their background, belief, or characteristic. So next is yung equality. So yung equality, fair and just treatment of all individuals, and ensuring that everyone has equal opportunities and access to resources and rights. So ito yung pagkakapantay-pantay natin, equal tayo sa isang society, walang mataas, walang mababa, dapat pantay lang tayo pagdating sa rights natin. Next naman is yung justice. So yung justice, it is a act of upholding what is morally right and fair, and ensuring that a wrongdoings are addresses. At yung individual na yon is na-address yung mga maling ginawa according sa principle of equality natin. Next naman is yung nature. Yung nature is appreciation and preservation of the environment. Nire-recognize natin yung intrinsic value nito at nagpo-promote tayo ng sustainable practices. And lastly, yung health. So yung health, in-state nito yung physical, mental, and emotional well-being na once na ma-achieve natin to through preventive, na mame-measure natin to, at dapat may access tayo sa healthcare and balance of our lifestyle.
So, next naman tayo is yung human dignity. So, basahin niyo lang din po at i-elaborate at i-explain ko na lang. So, from the word dignitas, which means worthiness. So, yung dignity, ini-imply natin to sa bawat tao na kung worth ba silang parang worth ba silang i-honor ng respect for who they are at not just for what they can do sa'yo or sa isang tao. At in other words, human dignity, parang hindi natin siya in-earned. And hindi natin siya pwede alisin sa isang tao. Yun po yung human dignity. So, human dignity came from God. So, God, because we created in God's image at parang likeness. So, yung human life natin is sagrado siya because of the human person is most a central of clear reflection of God among us. So parang tayo nire-reflect natin si God sa sarili natin o sa katauhan natin. So that would be all. So that is my discussion about universal values. So thank you for watching.